I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, so after natin magtangadan Falls, so time check, 1 o'clock na, 1 p.m. So magla-lunch kami dito sa may Clean Beach. So first time ko rin dito, since hindi naman namin naikot yung La Union nung pumunta kami dito that first time. So titignan natin kung ano yung mga pwede natin kainin dito, kung masarap ba yung mga pagkain dito, kung magkano ba yung mga pagkain dito. Kasi karamihan na napapanood ko sa TikTok is maganda daw dito sa Clean Beach. Oopsie! May pakwintas si Mayora. Siya lang wala. Ano yun sa'yo? Bilog. Kabibe boy. Ano sa'yo? Sa akin yung pinakamalaki. Eh, tahong yung iyo. Ay puto, talaba. Talaba. Pearly siya. Ah, baked scallop. Let's go. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may Clean Beach. Yan, open siya ng Sunday to Thursday, 7 AM to 9 PM. Then Friday to Saturday, 7 AM to 10 PM. So papasok na kami ngayon ng Clean Beach. Mababangga ka pa. Yan, may parking naman sila dito, pero doon kami sa kabila nag-parking since maluwag yung parking doon. Bali, process lang po namin is we pay as you order. So if I could request po, palistan po nila ng order nila. Mag-confirm lang po ako ng table po. Okay, Doon sige. po yung food, dito yung drinks. Let me know if you have any questions. Okay, thank you. Miss, ano yung Loco Moco? Hi, it's our own version of burger steak. Ah, okay. Yung surf turf, ano yun? Steak and shrimp. May umorder ng surf and turf? Sino? Akala ko Loco Moco ka. Ah, Loco Moco ka. Sino ba nang naloko kasi? Loco Moco eh. Okay na, para iba-iba tayo. So, payment muna syempre bago tayo makapasok, di ba Kate? Yes po, pero pwede na kayo humanap ng seat. Sorry po. Wow. Yan, so maraming seat available dito, then front beach pa siya. Ayan, dito na lang tayo. Para mas okay. Hindi lang tayo masyado makapag-vlog dahil malakas yung music. So mamaya na lang. So, anong masasabi mo? I'm so tired. Gusto ko na umuwi, humiga, ganon. Baka naman, Walang uuwi. baka naman, Walang mapapagod sa pamilyang to. si Mang, approve. Si Simang, at saka si Timang, charot. Yes, so ito na yung mga order namin guys. Yan, so mukha namang masarap yung mga food nila. So lahat to is 280 per meal. Except dito sa surf and turf, 300 to, di ba? Inaiwang isa gag. Ay, pati rin ba to? So di pala siya patty. Parang corned beef pala siya. Corned beef. Tapos red rice. So yung patty niya gawa sa corned beef. Tapos may itlog. Ito yung patty. Ito naman sardinas. Fairness masarap. Parang mas okay siya compare sa ano, kabsat. No? Malayong ano. Tsaka grabe yung mga kabsat. Kasi yung ambience lang naman binabayaran. Kaya nga. Yung honey garlic, hindi mo mararamdaman. Malalasahan yung honey and garlic. It's more on citrusy side. Wow! Yung pang commercial, Kuya Kim. Alam nyo ba na may sariling version ng burger steak ang Clean Beach? Ang tawag doon, Loco Moco. Ano? Pogi. Ay, cute. Tapos mataba yung crab. Ang simple lang ng food pero mukhang ano, mukhang social. Oo nga, mukhang hindi inkan yung mushroom. Kasi may itim-itim eh. Crab.
Sabi ni Nadia, bestseller daw to. Hindi mo ng egg. Okay, so lunch done dito sa may Clean Beach. And para sa akin, for me worth it naman yung yung mga price ng food. Then masarap naman siya. Yan, recommended naman siya for sa mga pupunta pa rito sa LU. Okay, next, dito tayo sa Tokyo Specialty Cold Coffee. Wow, so ito yung lalabas yung coffee dun sa may wall. Dito tayo sa Dirty Matcha. Si Dirty Kacharo. Joke lang! Nakikita mo to? Dadampi sa mouth. Marami to. So babayaran na natin to agad. Okay. So Dirty Matcha ako. Yan po ang mga buntot nila, hindi po nila magalaw. Tangadan pa more. Yung isa. Oh, anong ganap mo dyan? Takot ka na ba? Nakatalon pa more. 10 times 3 sets tatalon. Okay, so today is second day namin dito sa may LU. So samahan nyo kami sa lahat ng mga pupuntahan namin today. So medyo mahaba tong araw na to dahil marami kaming itinerary for today's video. Yeah, so kagabi hindi na ako masyado nakapag-vlog dahil napagod kami sa tangadan. Okay, pero yun, before kami matulog, so nag-dinner muna kami sa may LU Dampa. Ayan. Super super sulit ng food doon. Good shit yung mga pagkain doon. Ayun yung mga kinain namin. Okay, ang sarap ng mga pagkain nila. Super lambot ng pusit na kinain namin. Then the talaba. Do medyo maliit yung talaba, pero yun naman yung gusto ko sa talaba. Maliit lang kaya swabe lang sa sa bibig. Ang maganda pa sa LU Dampa, mura lang yung mga food nila. So yan yung 5 potahe na in-order namin, yung mga per plate niya nasa 200 lang to 280 per plate. Tapos all in all ng bill namin sa 1,230. Yan, lahat na kinain namin na yan. Including na yung isang platter ng rice na good for 5 to 6 packs. Yun, after nun, kami, konting chill ng konti. So pumunta kami ng LU Barracks. So yan, konting billiards lang sila, konting chill, inuman ng konti para pampaalis ng pagod. Then now, so yan, so second day namin dito sa LU. So marami kami pupuntahan ngayon, mahaba ang araw namin today. So marami kami itinerary. So pupunta kami ng Imoki Island, pupunta kami ng Baluarte Watchtower, pupunta kami ng Basa. So abangan nyo yung mga mapupuntahan namin today. At syempre ang LU Dampa at ang LU Barracks is located dito sa may San Fernando, La Union. Along highway lang yun. Okay, so nandito tayo ngayon sa Barangay Parawir, kung saan ito yung una natin pupuntahan ngayong second day. So the Imoki Island. Pagpasok natin ng gate ng Barangay Hall, dyan tayo magbabayad. Yan, medyo madaming tao ngayon kasi nga weekends. Yan, so ito ang itsura ng Imoki Island. Yun, tapos before kami pumasok, nagbayad kami ng environmental fee na 50 pesos per head. Ang environmental fee nila. Kapag may student daw is 30 pesos per head. Okay, tapos ngayon nag-inquire kami ng balsa. Meron dito pwede kang mag-rent ng balsa, yun tulad na no. Yan, so ang balsa is titignan namin kung magkano pa, and then maximum of 6 per balsa lang. Ganun lang dapat karami yung tao. Question po, nakapagbayad na kami ng environmental fee, pero yung schedule ng balsa namin 2:30 pa. Okay. So pagbayad namin, Balik na lang po kayo. okay na po to. Okay. Oh, balik po kayo. Okay, thank you po. Hanggang 6 po naman. Okay, thank you po. Thank you po. So yun, babalik na lang kami since napakadami nga ng tao. So yung next na schedule na nakuha namin for the balsa is 2:30 PM. So unahin muna namin yung ibang spot na malapit dito sa may Imoki Island. Then babalik kami later 2:30 PM.
Okay, so nandito kami ngayon sa man-made forest. Malapit lang to sa may Imoki Island. Actually, madadaanan mo siya papunta sa mga ibang spot. First time ko makakita ng man-made forest sa may Bohol. Yan, so meron din pala dito sa may La Union. So syempre ang catch dito, magpipicture ka habang walang dumadaan. Yan, yun, napakadaming tao dun sa may banda dun. As in, kaya na dito kami pumark. Ah, okay. Oh, nice. Okay, next stop. So nandito tayo ngayon sa Bahay na Bato, kung saan merong environmental fee na naman na 20 pesos ata. Ito yung entrance nila. Yan, so dito pagpasok natin merong malaking pagong dito. Yan, so kung makikita natin sa labas nitong pagong na to, yan, may mga pebbles dito. Nats, dito rin ba yung Pebble Beach? Ay, iba pa yung Pebble Beach. Nakita ko Okay. So yan, so maraming picture ano dito. Mga picture, mga photo off na lugar. Yan, so pag pinasok natin to, so isa siyang malaking museum ng mga, parang siyang aquarium. Yan, tapos yan, may mga drawing, pero bato din siya actually. Pero yung outer ano niya is ano, pebbles. May whale shark. Wow. Okay, kung may kasama kayong mga bata, yan, mag-enjoy yung mga bata dito kasi maganda sa mata, maano sa mata, makulay, kaya mag-enjoy yung mga bata. Tsaka nakita ko kanina maraming pictorial ano, maraming photo op na places. Ang may gawa ng mga art na ito is ito, ang patulilo ng artist na si Mr. Kim. So isa siyang Korean na may gawa nitong ano, Bato de Luna. Yan, dati libre lang daw dito pero nung sumikat, yan, naningil na sila ng mga environmental fee kasi nga sumikat na siya. So syempre, the more na dumadami ang tao sa isang tourist spot, syempre dumudumi or nasisira. Syempre for the maintenance na din siguro. Saka syempre nagkaroon ng maraming trabaho yung mga lokal dito. So pang sweldo na rin sa mga lokal dito na nagbabantay dito sa may Bato de Luna. So ito pa yung ibang spot dito sa may Bato de Luna. Yan, sabi ko nga kung may kasama kayong mga bata, yan, mag-enjoy sila dito. Okay, so next stop natin, katabi lang ng Bato de Luna. So nandito tayo ngayon sa may Bahay na Bato. Okay, so Bahay na Bato is additional entrance ulit. Kanina sa Bahay de Luna is 50 pesos. Tatatakan ka and then another 50 pesos para sa entrance dito sa Bahay de Luna. Bahay na Bato. Yan, so papasok na tayo ng Bahay na Bato. Bahay na Bato? So meron tayong museum, art gallery, Pebble Beach, view deck, Bahay na Bato, tsaka Tarsier view deck. Is this Bohol? Is this Bohol? Bahay na Bato yun? Di ko alam sir eh. Parang daanan pa lang ito eh. Oh, papasok pa lang, puro pebbles na dito. Yan. Salubong mo kay Kuya Jonah. Hindi tatalab sa balat ni Ninong to panghilod. Baka masira yung bato. Kawayan na ba to? So dadaan tayo dito sa pa-A-frame na kawayan. Kawayan nga ba to? Oh, ano? Nice. Ito. So itong area na to, papunta na to sa may Pebble Beach. Kasi parang dead end, di ba? Hindi sir, sundan nyo lang ho ako. Dito ho ako eh. Yes. Ang maganda dito, may nakuha kaming tour guide. So napakagaling ng batang to. Dito ho ang daanan sir, ito yung Lagusan. Kahit grade 3 pa lang siya, gumagawa siya ng trabaho para kumita yung pamilya nila. Walang labasan dyan. Ito po sir, tawag dito. Oh, Cactus Primitus. ang daming cactus boy. So ang daming cactus dito sa area na to. Since grabe init dito sa La Union ngayon. Okay, so ngayon papasok tayo ng art gallery dito sa may Bahay na Bato. Yan, so nakikita nyo meron ditong mga arts ni Commission Bong Kim. Okay, so si Bong Kim, siya yung nag-discover ng ano kanina, ng Bato de Luna. Pero before daw magkaroon ng Bato de Luna, ito muna yung unang nabuo, yung Bahay na Bato. Okay, so konting trivia, itong Bahay na Bato daw was built in 2000 ng isang Korean commissioner na si Commission Bong Kim.
Tignan natin kung pa mayroon dito sa taas. Yan. So nandito tayo ngayon sa may second floor. So yan, nakikita nyo sa likod ko, yan yung kabuuan ng bahay na bato. Okay, so konting trivia, itong bahay na bato daw was built in 2000 ng isang Korean commissioner na si Commission Bong Kim. Okay, so parang tinayo lang nila to as rest house. Yan. And then after more than a decade, later in 2015, yun, with the support ng local government ng La Union, so yung mag-asawa nag-decide na i-open to sa public para maging tourist spot ng La Union. So syempre sa harap ng bahay na bato, so nandito tayo ngayon sa may Pebble Beach. Yan, grabe. Wala kang makikitang buhangin dito, as in puro pebbles talaga. Ang lalaki ng pebbles, oh. Para mga panghilod na ata to. Layo, gago. Hindi ko nakita. Yan, sa mga magtatanong kung may parking ba rito sa bahay na bato, ito yung parking lot nila. So mga ilang kotse lang ikasya dito. Then sa parking lot, yan, may mga bilan ng halo-halo, milk tea, tas may mga house of collection dito na pwedeng mabilan, mga gallery. Ayan. Okay, time check, 1 PM na. So nandito kami ngayon sa may hotspot ATV Cafe. So nandito kami ngayon para mag-lunch. Snack muna. Kung di pa naman kayo gutom. So kamusta ka naman? Hindi na ako natutuwa. Sir. At 1 PM sa La Union. Ang init. Oy, bilang taga rito ka. Ganyan ka magsalita bilang taga rito ka. Sorry po. Hi Kate, kamusta naman ang La Union at 1 PM? Ayoko na, nahihilo na ako. Hindi na sa bumaba ng Manway Forest. Sobrang init. Pumunta kayo dito ng gabi para di mainit. Tama. Kamusta ka naman Warren at 1 PM sa La Union? Hindi ko makita yung brightness ng phone ko. Tingnan natin yung tatay sir. Masarap magbilad sa araw, pero grabe lang yung init talaga. Sobrang heat waves. Kaya hindi online makukuha mo sir. Oh, cancer. Isulat natin mo. Ginagawa mo. Hindi ko makita yung brightness ng phone ko. Akala ko ano ginagawa mo eh. Escapade. Ay, ma-demonetize ka, nagmura ako. Gusto daw ba to? Sir, sulatan mo to. Okay, so ito ang Aldo de Olio ng hotspot. So meron tayo ditong ultimate brunch switch. Yan, meron tayong pork chop dito. Grabe yung taba, nagtatawag ng bago ko. Sorry. Ah, yun ba? Ayan yun, yung pork chop, chimichurri. Okay, tsaka waffles. Taste it. I-rate ko ba? Required ba? Yes, required. 5. Sarap. Nasa waffle? Ano to? Whipped cream. Ah, okay. Tapos bacon. Hindi masyadong tostado yung bacon. Sabi ko tostado eh. Pag-away na naman tayo dito. Ay, grabe siya. Masarap po rin. Masarap. Medyo matabang yung season. Yung chimichurri, lang talaga siya. May taste ng oregano. Basta ginagawa siya sa tigil. So okay, lunch done. Sarap. Sarap din dito sa hotspot. Though medyo mahirap lang siya puntahan kasi pinakadulo siya. Pinakadulo yung ang haba ng papasukan bago ka makarating dito. Kaya siguro kung walang mga referral papunta dito, hindi siya mapupuntahan. Yun, siguro magre-refer na lang dito yung mga nakakakain dito kasi nga dulong part siya. 2 PM pala yung nilagay niya, hindi 2:30. Ngayon kanina pa sila nagtatawag ng 2 PM. Nakalagay dun sa notebook 2 PM. So pang 9 pa tayo ulit. So mali si ate. Ang gulo. Magulo si ate. Lakarin yan yun. Kung gusto yung lakarin yan. Walkable yan. Kaya rin ba? Kaya nga, mamaya papangsyam pa tayo. Banlawan. Ang haba rin ng tira ng banlawan. Hindi, kayo wag na. Hindi
sir, ikaw. Dapat kumatang Hindi, okay lang. Hindi. Kakat mo na yun. Hindi, sasama ko, okay lang. Sa iba na lang, if ever may maabutan pa tayong pwedeng maliguan. Okay, so kami ay nagbabalik dito sa Imoki Island. At init ng ulo lang ang binigay ni ate. So pinasked niya kami ng 2:30, ngayon bumalik kami ng 2:30. Ang nilagay niya pala sa notebook niya is 2 PM. So kanina pa daw sila nagtatawag ng name namin. Paano nga kami nandun? 2:30 pa nga kami nakalista. Ngayon, ang mangyayari, nag-schedule ulit kami ng bago. So ang bagong schedule namin pang Siyampa ulit. So anong oras pa kaya yun? Kasi wala naman definite time kung anong oras matatawag. So nakaka-bad trip si ate. Okay, so next stop natin, 10 to 15 minutes from nakaka-bad trip na Imoki Island. So nandito tayo ngayon sa Baluarte Watchtower. Yan, so ito yung Baluarte Watchtower. So many people. This Baluarte Watchtower is a 400-year-old watchtower na located dito sa may Luna, La Union. Yan, so makikita nyo sa likod ko, yan ang Baluarte Watchtower. Ano bang meron dito? Ah, okay. So bakante yung loob. Yan, so ito lang yung laman niya. So madaming tao sa loob. Tapos, yun lang. So bakante lang yung loob niya. Okay, time check. It's 4:30 PM. So last stop namin for today. Nandito kami ngayon sa may Alpas. Okay. So nandito kami ngayon for some coffee. Tapos maghintay kami ng sunset. Kaso, biglang naging maulap. So nawala yung araw yan. Natakpan ng mga ulap. Medyo maambon-ambon ng konti pero nawala na. Okay. So dito sa Alpas, yan. So pwede ka mag-coffee. Front beach. Pwede ka maligo. Yan sa harap. And yun. Gray sand. Pino yung buhangin. Pero hindi ganun kalinis tulad ng ibang beach dito sa La Union. Ito tayo. Ayan, kung gusto niyo ng kakaibang kape. Na amoy luya. Anong flavor to? Honey cardamom. Si Lola Kate kasi ayun yung in-order. Ang bastos. So, tinikman ko, nagulat ako. Kasi para sa isang coffee, amoy luya putek. Sarap po. Ano yung unang in-order mo dito before? Hindi, first time ko dito. Ah, okay. Nakita ko kasi sa menu, may iba. So, kinuha ko siya. Trinay ko lang. Ito namang order ko, cinnamon brown sugar latte. So brown sugar latte siya na merong cinnamon powder sa ibabaw. Ito naman sa kanila, ice mocha. Yung nagpatay sa akin ka. Ayaw matunaw ng cinnamon powder. Sarap. Sarap naman. Pero parang alit niya para sa 190. Can remember. Bigla kumantang puto. Keep smiling. Keep shining. Knowing you can always count on me. For sure. Yeah. That's what friends are for. Kasi, Ba't galit ka na naman, madam? hi guys! Welcome to our swimming lesson 101. O, hindi pwedeng 102. 105. Pero X1, nakangango. Ako atik, ako Gusto atik. yan ng magic, lulubog to mamaya-maya. Wala na. Namubog na. Hi Kate. How are you Kate? How's today? Okay. How's your day? Finally, eto na, naisa kataparan na yung sunset! Galing sila ng LA last time. Walang sunset. And finally yan. Ang sunset pare. Picture mo pare. Yan, tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Super linaw, o diba? Medyo mabato lang sa part na to. Kasi nga, yung bandang unahan. Yan, sa may bandang shore. Pero, kapag bandang gitna na, okay na.
ang pino na ng tubig. Tapos tignan nyo yung sunset, palubog na siya. So pupuntahan natin sila, ayun silang tatlo. Actually kanina pa kami nag-swimming, kaso nalobat yung GoPro ko kaya naiwan. So wala kami masyadong video doon. Pero ito, dadali natin yung camera natin doon sa may gitna. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw. Gabi na yan ha. Sunset na to. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Tapos, super pino pa nung buhangin. Okay, so nandito lang tayo sa may shore. Pinapanood lang natin kung gaano kaganda yung sunset. Dahil ngayon lang ulit tayo nakakita nito. Dahil ngayon lang tayo ulit nakalabas. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung sunset dito talaga sa area. Mas ang sarap maligo kasi maligam-gam yung tubig. Though medyo mabato dito sa part na to, sa unahan. Pero pagdating doon, pino na yung yung sand niya. So malabora na yung ilalim. Tapos super linaw pa ng tubig. Tapos ang konti pa ng tao. Wala masyado music. Kaya feel na feel mo yung yung peace of mind talaga dito. So magandang spot to sa mga pupunta rito sa LU. Dito yan sa Alpas. Ni Luna, La Union. So ayan, nagsusulat si Kate, things you wanted to say but never did. Hoping na babasa ng kanyang pinapantasya. Yan, nag-iiyakan na po sila si Warren at si Kate. Kawawa naman sila. Okay, bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang po magpasalamat sa Raquinho family for a free accommodation and food for us. And thank you, Nadia. Ang naging tour guide namin dito sa La Union, since siya yung taga rito sa La Union. Tignan nyo naman kung gaano kaganda dito sa lugar nila. So bukid, napakapayapa ng buhay. Puro green yung makikita mo. Okay? So kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to hit the like button, share nyo na tong video na to. At kung may mga question kayo dyan, mag-comment lang kayo sa baba sa comment section. Super nag-enjoy kami sa trip na to, tong La Union trip na to. At sana kayo nag-enjoy din kayo. See you on my next Rexcapade! See you again.